galit na ang taong bayan. Mas lalo niyong ginagalit dahil isang tao lang talaga ang project nyo. Gawa-gawang kwento, itong mga istoryahe ni Asong Aw-Aw o si Trililing na hanggang ngayon hindi kayang patunayan kung meron ba talagang bilyones sa account ni BP Sara. Kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So, yun ang hindi ko maintindihan. Pero, Yes. Good morning mga kasama and happy Sunday everyone. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Si Bangag daw ay merong gustong managot ha. Sabi dito, nais na may managot hingil sa umunoy pag-alis ni Senator Bato. Ngayon nagmamadali kayo, gusto maaresto. Nung nakaraan, nanaon sa amin, nung May 11, todo dinay ang mama na wala raw order para arestuhin. Bakit ngayon bigla ata nagkaroon ng linaw na may warrant of arrest at ngayon ay hinahanap na. Tinawag na nga nila na fugitive eh. Diba? Ang lulupit nyo talaga. Muntik-muntikan kayo sa taong bayan nung May 11. Nagawan nyo lang, napihit nyo kagad. Pero nung ngayon, ilang araw lang ang lumipas, may kaso na at may warrant of arrest. Yung warrant of arrest na sinasabi nyo, hanggang ngayon hindi ho makita ng taong bayan eh. Saan ho ba galing itong warrant of arrest na ito? Kami ho ay nagtataka. Hindi nyo mapakita sa taong bayan yung sinasabing warrant of arrest na galing ICC. Anak ka ng bugi naman, Karudi. Pinagloloko nyo kami. Eto balita gusto raw ni PBBM na may managot dahil hindi na aresto itong si Senador Bato. Sino naman pagbibintangan nyo? Alam nyo, tigil-tigilan nyo yung pagsingot. Nakaka-apekto na yan. Yung tamang pag-iisip, nagiging maling pag-iisip na. Ano man ang gusto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa habang nasa protective custody ng Senado. May report si Kenneth Pasyente. Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan ay matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bitbit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasombrero. 2:31 makikitang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in Wala lang galang no? Was Robin Padilla. Hindi na sinabing senador no? Ba talaga? Nagagawa ng mga kanilang mga kapangyarihan. Ibang klase, di ba? Pero nung mga araw na yon, nung pumasok ito si Boss Amo Manager, Secretary ng DILG, wala naman siyang sinabi na hindi niya a-arrestin si Bato. At wala rin siyang sinabi na pumunta siya doon para umaresto. Di ba? Sabi nga, andyan siya para protektahan ang mga senador. At itong mga bulwagan, itong bulwagan. Yun ang kanyang mandato nung pumunta. Pero naiba ho ng istorya. Baka napagalitan ng mama dito sa naunsaming pagdakip o pag-aresto, di umano kay Senator Bato. jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na nakap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Dagdag pa ni Remulla, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamay-ari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulla, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla. Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TR. Paano magkakaroon ng kasabwat? Ang hirap ho ba ipaliwanag sa inyong mga makikitid ang utak? Kasi nung nangyari yan, di ba kayo na rin mismo ang nagsabi na hindi at wala pang arrest warrant si Senator Bato. Maghihintay pa kayo ng 72 hours.
'Di ba? Oo, nagpaliwanag din yung amo eh. Oh, si Pangulo nagpaliwanag din. Oh, hindi ho gobyerno ang aaresto, 'yun ang sabi sa kanya. 'Di ba? 'Yun ang sabi sa media, 'yun ang sabi sa video. Hindi ho gobyerno ang aaresto at wala hong order na sino man ang aaresto kay Senator Bato. Nangyari. Ngayon, may gustong mapanagot. Bakit? Hinaunsumi? Gigil na gigil yung si Palaka. Hindi ko kasi may nababalita na ito si Bakokang ay yun daw ang mismong nagtuutos. Baka siguro pinapagalitan itong mga ito. Yung kanilang mga alagad. Bakit hindi na aresto? 'Di ba? Wala namang arrest warrant. Paano arestuhin? Napahiya siguro si Bakokang. Raul de la Rosa. Mariinding itinanggi ni Remulla ang paratang ni suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG. No, not at all. We may timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers, and hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Ayon sa Malacanang, Yan, nakita na yan. Walang ibang sasabihin yan, kundi laban sa mga Duterte. Sa mga alyado ng Duterte. Walang sasabihin matino yan. Puro, puro ganon. Pansinin nyo taong gobyerno pero malakas bumira. Dapat ito yung pagdating ng 2028, ito yung una talagang hanapin ni BP Sara. Pero anyway, wag na tayo dyan. Alam niyo naman kung ano sasabihin. At saka gigil na gigil yung mga subscriber ko dyan. Dyan sa, walang ibang kundi binira. Duterte. Bukang bibig, puro Duterte. Ganon sila eh. Wala silang ibang gagawin. Siraan ang mga Duterte. At ipamukha sa taong bayan na ang mga Duterte ay masamang tao. Merong mga bumabalita na naman na ito pag-usapan natin. Mahirap na makakuha impeachment pa rin. 'Di ba na-impeach na si BP Sara? Yung article of impeachment nasa Senado na. Ngayon, sa July 6, tatangkain nila na yung unang trial ay magaganap sa July 6. Matagal-tagal pa, no? Hindi nila nakuha yung forthwith. Kaya naman pala gusto nila i-forthwith. Yung balak, nitutasin. Sabi doon sa panaginip ni Aling Ledesma na matindi ang balak. Gusto maging vice, sabi ni Aling Ledesma. Kita nyo na. Oy, naunsumi ang pagiging vice presidente. Kaya naman pala gusto i-forthwith. Yan ang kanilang bulalas eh. Yan ang kanilang laging sinasabi. I-forthwith na natin yan. Wala nang forthwith ngayon. Tandaan nyo, wala hong makukuhang 16 votes. Bakit? Ipaliwanag natin. Prof. Tikia, kayo na ang bahala magpaliwanag sa taong bayan kung paano mahirap makuha ng 16 votes. Kahit na anong senaryo, mahirap makakuha ng 16. At tatandaan natin yan, ang saligang batas, ang sinabi of all senators. So 24 po yan, kahit alsin nyo yung mga ayaw nyong pabotohin, yung mga kung sino-sinong gusto nyong kasuhan, lalabas, kailangan may 16. At pag minenos mo ng minenos ang total na 24, ay talagang hindi ka makaka-16. Hindi ko alam kung ano yung mathematics na ginagamit nila, kung may 4 na aalsin dahil sa kaso, paano ko makaka-16 dyan? Tama. So talagang pipilitin ng lahat. At pag nakita yan ng taong bayan, alam mo, sa aking pananaw, magiging tipping point yan ginagawa nilang mga extension at kung ano-anong offer. Kasi galit na ang taong bayan. Mas lalo nyong ginagalit dahil isang tao lang talaga ang prino-project nyo sa nakaraan na 4 na taon. Konti lang yung pagitan sa majority at minority, no? At meron pa akong narinig na interview sa dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na isa sa mga factor daw na nakita niya na dahilan kung bakit napalitan itong si Senate President Tito Soto ay kakulangan sa kakayanan nito. Hindi abogado si
Tito Soto, at mas akma sa kasalukuyang liderato. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Ako'y sumasang-ayon diyan. Yan ang aking column nung Martes na nakaraan na sinabi ko doon, oo, si Senate President Soto ay mahaba ang experience, malawak ang experience, pero ibang klase ang impeachment court. Sa Tama. impeachment court, ang presiding officer kailangan mag-decide, no? Napakahalaga diyan yung jurisprudence. Ano ba yung jurisprudence? Ito yung mga kaso na pwede mong kunan ng yaman sa pag-rule, no? Na basihan para sabihin, that is out of order, that is a wrong interpretation, we should probably consider it this way. Malaki ang nakita natin sa kasaysayan ng impeachment sa ating bansa. Si Senate President Nene Pimentel, abogado yon. Si Senate President JPE, and really, abogado yon. Yan ang sinasabi natin. Hindi pwede na, gusto nila. Dapat mayroong background ng pagka-lawyer. 'Di ba? Hindi pwede yung, okay, ito mo, gusto maging Senate President nung yung win. 'Di ba? Yun daw yung isusulong ng solid blocks daw sila eh. Sila yung solid block daw. Oo. Tapos yung nag-endorso parang si Pinky, no? Parang gusto niya maging Senate President at iyon daw yung ilalaban nila na pagka-Senate President, itong si Win. Anak ng tipaklong, hindi nga yan abogado. Maski ito si Tuta, hindi rin abogado. Anong gagawin nyo dyan? Maglalaro lang kayo. Hindi nyo pag-aaralan kung ano yung nararapat. Timbangin nyo muna, ha? Huwag kayong pabigla-bigla. Ang dapat mamudo dyan as a Senate President at maghahatol doon sa impeachment ni BP Sara ay dapat abogado. Kagaya ng sinasabi ni Prof. Tequia, hindi pwede kayong maglaro-laro lang dyan. Gagawa kayo ng ano tawag nyo, script nyo o naratibo nyo. 'Di ba? Alam naman natin, nakikita naman natin ang mga galawan ng mga durobo na yan. 'Di ba? Lahat yan gigil na gigil kay BP Sara. Kasi bakit? Tinik si BP Sara sa mga landas nila. Lahat yan, mga durobo na yan, yung 11 na yan, matataas ang mga pangarap niyan. Gusto nilang makamit yung mga pagka-presidente at vice-presidente. Pero ni isa dito sa 11 na ito, mga senador na ito, yung mga durobong senador na yon, wala hong magiging presidente at vice president dyan. Malamang sa malamang. Dahil kilala na sila, bistado sila ng taong bayan. Sila yung mga pasahod sa maleta ni Aling Ledesma, sabi. 'Di ba? 'Di ba nababalita? Na may ilan diyan yung mga binadgetan para tumakbo. Kaya naman pala Himod Ekpak yung mga ito para lang sumipsip at para lang talaga birahin ang mga Duterte. Nakita mo yung yaman ng literature nila to make a ruling. Yun ang kinokol ng presiding officer, that you are able to break the impasse, to intervene when necessary, and to rule. Ang ruling mo is based on jurisprudence. 'Di ba? So napakahalaga na abogado 'yan. Tama. Na umupo. Dahil ang vice presidente na nasa saligang batas, ang presiding officer ay ang Senate President. So napakahalaga. Si Senate President Soto, plano niya siya, magkakaroon ng impeachment manager na si Senator Kiko Pangilinan. Sa tingin ko yun ay admittance on his part na he really needs assistance. And how will you be able to rule kung yun ay manggagaling sa iba? So lahat subject, lalo na dito sa contentious na impeachment kayo Vice President, yung ruling napakahalaga. Hindi pwede yung medyo padagilid-tagilid o medyo patawa-tawa. Hindi, napakaseryosong bagay ito. Hindi Kasi, pwede yung komedyante, no? Prof. Tequia. Lalo niya si Juan Bol University, mahilig lang yan. Pag medyo sumasablay, tatawa lang eh. Kunyari, magjojoke. Hindi pwede yung ganun. Kailangan yung presiding judge dyan,
merong paninindigan. O kagaya ng sinabi ni Senate President Alan, 'di ba? Hindi naman pwede na pamumuliti ka lang kaya nyo ini-impeach si VP Sara. Kami ho ay pag-aaralan namin mabuti to. Kung hindi nararapat ma-impeach, bakit i-impeach? Ganon dapat. Hindi yung pag inutos sa taas, susunod yung mga himod wet pack. Susunod kagad doon sa utos ni Bakokang. Di ba? Vice Presidente yung ini-impeach, no? Sabi nga nung iba, di gawin na lang daw na si Chief Justice. Kaso ang sasaligang batas ang naandon ang Senate President. Tama. So tama yan. Nag-agree ako dyan. Kaya ginawa at kaya nakita ng mga colleagues niya na mahihirapan ang Senado. Sa majority nung una, iisa lamang ang senador. Yun ay si Senator Pangilinan. Sa minority dati, 4 ang abogado. So, kailangan talagang, kung titingnan mo kasi yung institusyon kailangan yung institusyon, someone who can make a decisive ruling na hindi mag-aaway-away yung mga colleagues nila doon sa impeachment court. Kasi kung maging magkaroon ng internal struggle sa mga posisyon, ang ultimate arbiter, ang Senate President. Hindi siya bumoboto. Hindi, given na talaga yan. Mag-aaway-aaway kasi ibang kulay niyan. Magkalaban sa kulay yan. Itong sila 2,000, ay kulay pula yan. Pero may halo pa dyan. May blue, may yellow, may pink. Hindi kagaya dito sa Brave 13, talagang solid na green yan. Diyan sila magkakaroon ng problema. Pag nag-agaw-agawan na yung mga yan. Magtatablahan talaga yan. Yung sinasabi na lang solid block 11. Magiging solid block 3 na lang yan. Hindi kasi tingnan mo kung sino-sino yung mga nagkakampihan dyan. Itong si Virus, kulay kulay blue. 'Di ba? Si Virus, sino pa ba yung mga kulay blue dyan? Ito kasi si Kiko Matching, yellow tards. Hindi, pinklawan to Ito si Bombom, yellow tards yan. Si Tutasen, pulangaw. Ito si Pingping, pulangaw din to. Sino pa ba? Etong si Win, kasama yan ni Virus. Di ba? Watak-watak yan. Hindi yan solid 11. Walang solid dyan. Pagdating ng araw, tignan nyo, sila magbabakbakan dyan. Dahil boboto lamang siya kung may tie. Pero napakahalaga ng kanyang mga rulings. Opo, meron pang, baka kasi hindi rin i-considera yung Chief Justice kasi meron ding hiling doon Medyo abala sila, marami silang trabaho ngayon. Meron pa dito kay Bato at meron pa dito kay mga humiling na kini-question yung constitutionality dito sa impeachment nga ni VP Sara. Pero napag-uusapan na po ito. Sakali po na lumabas ito, anong nakikita nyo po mangyari? Kung paborable po dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano ba to? Parang part 2 doon sa unang nilang nangyari. So mabubura Mare. next year na naman. At kung next year ba kung magfa-file sila ng impeachment, parang At mahirap na ang next year kasi malapit na tayo sa eleksyon. Yun ay kung may eleksyon, no? Pag nag-rule... Yun nga ang masaklap May nababalita Buti na lang binunyag kagad ni Ate Amy. Alam nyo si Ate Amy mahilig itong magbunyag Natatandaan nyo yung papirma para palitan yung charter chain. Na ang konstitusyon ay palitan ito ni Martin. Buti nabunyag, napigilan. Ngayon, nagbunyag na naman ito si Ate Aming na may balak pala ito. Kaya nga yung fourth tweet na sinasabi sa impeachment ni VP Sara at yung liderato ay minamadali. Pilipilit nilang sungkitin ulit yung pagkaliderato kasi gusto nilang mapalitan ng konstitusyon. Hindi ho papayag ang Pilipino. Diba? Hindi ho sila papayag na ganun-ganun na lang. Gagawa kayo ng sarili nyong rules para lang ma-extend ang inyong mga termino. Mga unggoy. Walang ganun. Wag niyong ipilit ang mali. Wag niyong itama ang mga baluktot niyong pag-iisip. Taong bayan. Pag nagalit ang taong bayan, baka hindi niyo alam saan kayo pupunta. Baka umalis na naman kayo sa Pilipinas. Huwag niyong hintayin. Kasi kung halimbawa gusto niyo yung kayo mamuno ulit, naku. Galit si Aling Ledesma dyan. Di ba?
Hindi, isang malaking katanungan lang, bakit nyo papalitan at bakit nyo i-extend yung mga termino nyo? Eh, para saan? O, sa kaban. Yun lang. Yan lang mahirap. 'Di ba? O, eto ngayon. Punta ngayon tayo. Tuloy pa ba natin to? Sige, mas maganda kasi yung talakayan dito. Tuloy natin. Ang Korte Suprema na dismiss yung impeachment na yan, babalik tayo uli sa square one, no? At legitimate ang mga issues na dinala sa Korte Suprema, yung acceptance kay Madriaga, yung COA ruling being final, yung AMLA report, di ba? At saka yung conditional threat. So napaka-importante na hintayin natin ang Korte Suprema na mag-appreciate kasi nagbigay na sila ng unang ruling doon sa unang impeachment and apparently hindi pa rin sinunod ng House of Representatives yon. So talaga napaka-importante yon. So hindi dapat gigil ang Senado, tama ang ginawa ng Senado na ang unang hearing July, para mabigyan ang Korte Suprema ng panahon to rule on it. Kasi pag nag-start na ang trial, may certain rights na makwe-question, mahirap mong i-dismiss ang impeachment court pag nagsimula yon. Lalong magkakagulo tayo. So, mas siguro dahan-dahan at maging kalmado at hintayin natin ang ruling ng Korte Suprema. Ayun naman pala, magaling din talaga sa Senate President Alan no? Na-adjust niya yung trial, yung posibleng trial hindi pa to penale. Maganda pala, hintayin mo muna yung ruling bago magsimula. Kasi nga, sabi dito ni Prof. Tikia na pag nasimula na ang trial, malabo na itong mabasura. Malabo na itong mapigilan. Tuloy-tuloy na ito. Tama ba? Malayo. Pwede naman siguro mabasura kung wala naman talagang sapat na ebidensya na nagpapatunay na dumorobo nga si BP Sara doon sa 125 million confidential fund at doon sa binibintang nila na betrayal of public trust. At saka yung mga, ewan ko kung ano yung mga katangahan itong mga taga-kamara na kung ano-ano yung pinail. Umabot pa ng 4 na kaso. Kita nyo, nasa sila, puro tahimik. Paano? Dahil pag hindi sila manahimik ngayon, markado sila ng taong bayan sa mga distrito nila. Pero kahit na manahimik kayo, kilalang kilala ho kayo. Hindi na ho kayo mananalo. So, alam na natin kaya naman pala medyo sa July yung trial para makapag-prepare pa itong Supreme Court sa ruling na ilalatag nila dito sa gaganaping impeachment trial dito sa Senado. So, tapos na tayo sa usapin na yan. Dito tayo. Bakit ba pinipilit nila na yung donasyon ni Senador Marcoleta tapos na nga ang usapin dyan sa COMELEC, itong si Ombudsman, hirit ng hirit. Ano po yung masasabi nyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya? Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso and natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal na mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly, sabi nila may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong Ganyo? ibig sabihin nun sa inyo? Kita nyo? Kinasuhan sila. Pero yung mga contractor na sinasabi nito ni Ombudsman, minsan mga sasabihin niya yung salin, papakuha niya yung kay BP Salin lang ang hinatag niya dyan sa kamera at pinagchismisan ng mga congressman dyan. Nasa na yung sinasabi nila na isusunod nila yung salin ng mga congressman? Wala. Si BP Sara lang talaga ang inipit nila. Pinamukha nila na maraming laman, nagawa-gawang kwento,
itong mga istoryahe ni Asong Aw-Aw o si Trililing na hanggang ngayon hindi kayang patunayan kung meron ba talagang bilyones sa account ni BP Sara. Hanggang ngayon, blanco eh. Pero yung kay BP Sara, na-chismisan na nila na ganun nga, may laman daw kuno, may laman daw kuno. Samantalang yung sa mga congressman na sinabanggit nito ni Ombudsman na isusunod niya yung salin, wala silang mapakita. Ngayon, totoo yung sinasabi ni former Congressman Mike Defensor, na sila lang yung kinakasuhan. Pagkalaban ka, kaso ka. Pagkakampi ka, gagawan ka ng kwento na, okay, walang ganito, kaya ka nilang depensahan. Nakukuha nyo? Ganun. Yung mga, Kaya na-appoint yan eh. Diba? Ang bilis nilang na-appoint. Ganyan pala ang gagawin. Manggipit na manggipit. Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. Ngayon po sabi niyo ho, katabi niyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotel Viray. Kakilala niyo ho ba parehas at ano ho yung connection niyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotel Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung maibabahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder, pondo ng gobyerno. So, tapos kung bribery, dapat may kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So, yun ang hindi ko maintindihan. Pero outside that bribery... Hindi, gusto na talaga yung gipitin yan, Mike Defensor, Congressman. Sila lang talaga ay may kakayanan ngayon dahil nasa kanila ang bit eh. Nasa kanila ang bit, nasa kanila ang bit. Yan ang kanilang matapang na hayag lagi eh. Gigipitin kayo hanggang sa umurong kayo. Pero buti na lang, nandito yung mga Brave 18, andito si Congressman Defensor, at andito si Senador Marcoleta na talagang yung mga baluktot na pag-iisip, yung mga baluktot na mga gusto mangyari na mga dorobo ay itinutuwid ni Senador Marcoleta. Yan ang kagalahan at kagalingan kay Senador Marcoleta. At doon sa mga naniniwala, lalong-lalo na si Mike Defensor, talagang matindi ang gusto yung mailabas, maisiwalat kung sino yung mastermind. Plunder, para saan ho sana yung 30 million pesos na donation nyo para kay Senator Marcoleta? Well, supposedly, di ba, meron siyang campaign at the time before the campaign yun. Pero pagka may kaso ka kasi, ang ibig sabihin, meron kang ninakaw sa gobyerno kung plunder. Okay. Pag bribery, nagbigay ka ng pera, may kapalit. So ano yun? Parang wala naman ata doon sa charges nila. Nabasa ko na, parang wala naman sinabi. Hindi, ganito lang yan. Tsaka ma-explain lang natin Sinabi ho ng COMELEC na wala na sila doon, labas na sila doon kasi nangyari ang donation before on election. Ibig sabihin, malayo pa yung election. Malayo pa yung election, nagbigay ng budget for kampanya which is 30 million. Ano naman pakialam mo, Ombudsman, kung mayroong mga taong gusto magbigay ng campaign fund para dito sa mga gustong tumakbo? Hindi naman ikaw ang hinihingian. Wala namang hinihingi sa'yo. At saka yung sinasabi mong plunder, yun nga yung tama sinasabi ni Congressman Defensor, kung plunder, dapat yan kinuha sa pera ng gobyerno. Walang ganun. Sariling pera nila to. Dismiss na naman ang kaso na ito. Alam nyo, panggigipit lang. Totoo bang yan? Abogado, si Ombudsman? Kasi puro sablay. Diba? Bendalo. Kasabot niya si Benda. Alam niyo. Ewan. Talagang gano'n na talaga. Pag kaalyado ka, wow. Sige. Gawin mo lahat ng gusto nyo. Napapansin nyo? Pag kaalyado ka, kahit mali-mali. Kahit yung script nila, natatama. Kahit mali at baluktot na script na itatama, basta kakampi ka nila. Pansinin nyo Yung pumunta sa NBI, kung tutusin, dapat sila na arestuhin Diba? Nagawan pa ng magandang kwento at istorya. Sila pa ngayon ang bida. At si Senator Bato daw ay fugitive na. Anak ng bugi Pero kung umabot ka sa video natin ito,
O akin naman ng paglalambing, i-like, share nyo yung video. At meron akong papakita sa inyo. Gusto ko talaga itong i-promote lagi sa inyo. Itong si Mang Banat. Kasi, ayan, tumutulong sa atin sa, si Mang Banat ha. Huwag niyong kalimutan, i-subscribe nyo kaagad si Mang Banat. Ito, papakita ko lang ha. Tulungan natin ito kasi, kakampi natin ito para ipagtanggol ang mga Duterte. Ayan Mang Banat, magaling to. Napanood ko kasi kaya sabi ko, wow, ano pa siya, konti pa lang pero masasabi natin kakampi natin yan. Subscribe nyo Mang Banat, yan. At syempre sa shoutout segment natin, syempre hindi natin makakalimutan ng ating mga subscriber. Ito na, simulan natin kay Ma'am Damanusan, kay Ma'am Darmanusan, ayan, ng Texas, USA. Petra Gatusang, ayan, shoutout po. Julia Sugiyama, ayan, shoutout po. Ma'am Herminio De Leon, shoutout po. Jel Cruz, shoutout po sa iyo. Jean Jerry Lorissimo, shoutout po sa iyo. Alicia Cabato, shoutout po. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po sa iyo. Gina Aguirre, shoutout po. Jocelyn Peria, shoutout po. Albert Misiano, shoutout po. Maria Lusa San Jose, shoutout po sa iyo. Melino Abao, shoutout po. Vilma Dominguez, shoutout po sa iyo. Rose Ano TV, shoutout po. Temis Tokel Romeo, shoutout po sa inyo Alfonso Kulan Jr., shoutout po sa iyo. Yuma Madit, shoutout po. Venus Abidin, shoutout po. Flor de Lisa, shoutout po sa inyo. Harold Bautista, shoutout po. Hyde, shoutout po sa inyo. Mark Gonzalez, shoutout po sa iyo. Marites, shoutout po. Salem Bangot, shoutout po sa iyo. Analisa Pascual, shoutout po. Nes Silvestre, shoutout po sa iyo. Songoku, shoutout po. Salvador Cel 009, shoutout po sa iyo. Teddy Boy Manlapa, shoutout po. Rosemary Bella, shoutout po. Alfred, shoutout po. Alicia Bato, shoutout po. Rowena Simmons, shoutout po. Ray Lagwatan, shoutout po. Alfred Gabriel, shoutout po. Siyong, shoutout po. Marisa Bangkud, shoutout po. Secret Admirer, shoutout po. Alan Arcilla, shoutout po. Rudy Hintong Vlog, shoutout po. Klaus Wolf, shoutout po. Sino pa ba? Wilfredo Arsenio, shoutout po. Janet Tasiker, shoutout po sa iyo. Marcelino Jr. Aquino, shoutout po sa iyo. Maris Bancud, yan. Teresita Tamadura, shoutout po sa inyo. Ventura Amigos, shoutout po. Maria Luisa San Jose, shoutout po sa iyo. Anita Go, shoutout po sa iyo. Komi Kali, shoutout po sa iyo. Ariel Cerrojales, shoutout po sa iyo. Yan, kung mabuti sa video natin ito. Hanggang sa muli ho. Like and share. Happy Sunday. Bye-bye.